Nalusaw na ang bagyong Maymay pero maulan pa rin sa malaking bahag ng Luzon dahil sa habagat. At sa Benguet may mga pamilyang pinalikas dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Mula sa Baguio City, Saksila, si Marisol at naman. Marisol? Pia, maghapon pa rin inulan sa Benguet gaya na lamang dito sa Baguio City. Ito'y kahit pa wala ng bagyo. Sa La Trinidad, Benguet nga may mga inilikas ng pamilya dahil sa banta ng pagguho. Halos mag-zero visibility sa Baguio dahil sa tuloy-tuloy at malakas na ulan kaninang umaga. Ang ulan na sinabayan pa ng makapal na hamog, pahirap sa mga motorista. Ang Cannon Road hindi muna pinadaraanan dahil sa banta ng madulas na daan at pagbuho ng lupa. Sa ilang bahagi kasi ng kalsada, malakas ang ragasan ng tubig mula sa bundok, gaya ng daan malapit sa pamosong Lion's Head. Binaha na rin ang Bawang Road sa Barangay Irisan. Ayon sa DPWH, dahil ito sa limitadong kapasidad ng kanal na kasalukuyang kinukumpuni. Sa Barangay Fairview, nakaranas ng flash flood bunso ng malakas na ulan, kaya may mga gumuhong lupa at puno sa isang residential area. May mga gumuho ring bato at lupa nang bumigay ang riprap sa Barangay San Luis kanina madaling araw. Dahil dito, umagos ang tubig papasok sa isang bahay. Nailikas naman ang residenteng senior citizen at kanyang anak. Dahil sa tindi ng ulan, isinara muna ngayong araw ang lahat ng parke sa lungsod kasama ang Burnham Park. Umapila na rin sa mga turista ang OCD Cordillera na kung maaari ay ipagpaliban muna ang pag-akyat sa Baguio dahil sa masamang panahon. So sana po ay pag ganitong panahon at ini-discourage po namin yung mga tourism activities dito. Lalong-lalo na po yung kung hindi naman po importante ang pagpunta dito ay ipagpaliban na lamang po. Yung iba naman po ay pinopostpone muna, hold in abeyance para po hindi na po maapektuhan yung, yung safety. Naperwisyo rin ng masamang panahon ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet, kung saan nalubog sa tubig ang mga pananim na strawberry at lettuce. Kahit masama ang panahon, ilang mga strawberry farmer ang nagtsatsagang bunutin ang kanilang mga pananim na ilang araw na raw lubog sa baha. Para kahit papano daw ay meron pa silang maisalba at balak nilang ilipat yan sa ibang lote para kahit papano ay mapakinabangan pa. Hindi raw kasi biro ang perwisyo na dulot ng bagyo at itong masamang panahon na patuloy pa rin nararanasan dito sa La Trinidad, Benguet. Pero ang ilang pananim na lechugas, tuluyan na nasayang. Paano yun? Makaka-harvest pa ba kayo yan? Ay, hindi na po, ma'am. So, sira na yan? Oo, talaga. sira na. Mga magkano ang nawawala sa inyo pag ganito na? Malaki, ma'am. Kapag ano. Kasi ilang buwan pa na magtatanim ulit. Sa Barangay Lubas naman, may mga lumikas ng pamilya dahil sa takot ng pasukin na ng tubig at putik ang kanilang mga bahay. Lumikas po kasi ma'am kasi yung sa bahay namin sa taas na flood po. Tsaka na landslide niya sa taas. Naninulus po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nung pumunta kami dito sa baba, saka ko na lang naisip nga kung nandun pa kami tapos biglang lalakas pa yung tubig. Hindi ko na alam. Ayon sa pamunuan ng barangay, pinilit nilang lumikas ang ilang mga residente dahil lubhang delikado na malakas ang ulan. Kaya nagpapasalamat sila na nagpaabot ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Yung tubig niya nang galing sa bundok, lumalakas din. Yung putik sa itaas pumupunta sa kanilang, in fact, umabahay at saka sa paligid nila sa delikado. Kaya pinaano ko, pinilit ko. May mga naitala ring pagbuho ng lupa sa bahagi ng Junction, Talubin, Barlig, Calacad Road, sa Barangay Talubin sa Bontoc at sa Governor Bado Dangwa National Road kung saan agad na nagsagawa ng clearing operation. Sa Ilocos Sur, may ilang pa ring barangay na walang supply ng kuryente dahil sa panalala sa roon ng Bagyong Maymay. Ayon sa PDRRMO, tatapusin ang power restoration hanggang bukas. Ngayon, ma'am, halos meron na po lahat. So, hindi pa nasa 100% pero nasa 90%. May mga kalsada pa rin sa lalawigan na hindi madaanan dahil sa pag-apo ng mga ilog tulad sa mga bayan ng Quirino at Salcedo. Kung tatanungin niyo po, itong national road natin coming from Manila hanggang sa stretch nito papuntang Ilocos Norte, ito naman ay passable po. Aabot na sa halos 1 milyong piso ang danyo sa agrikultura ng probinsya. Sa Pangasinan, patuloy na minomonitor ang 5 major river system. Sa pinakuling datos ng PDRRMO, above normal level pa rin ang Marusay River sa Calasiao at Cayanga River sa San Fabian.
Ganyan na rin ang sitwasyon ng Sinukolan River sa Santa Barbara, Balikagong River sa Mabini at Pantal River sa Dagupan. Kung kinakailangan lumikas ang ating mga kababayan ay gawin na nila. May mga designated evacuation centers naman. Sa ngayon, nasa 52 barangay pa sa lalawigan ang lubog sa baha. Apektado roon ang mahigit 25,000 pamilya. Kabilang sa mga binaha ang barangay Talibao sa Calasiao. 5 feet dyan, ma'am. Lubog ako dyan. Ito gagawa kami ng mga balsa, ma'am. Ganyan. Kagaya ng 2 bahay. Dahil naman sa habagat, kaya matindi din ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Batangas gaya sa Lian. At sa Lubog, kaya isang puno ang nabuwal sa harap ng isang paaralan. Agad na nagsagawa ng clearing operation para maalis ang humambalang na puno. Umapo naman ang spillway sa pagitan ng Barangay Lumang Bayan at Barangay 6 sa Paluan Occidental, Mindoro. 1 oras na stranded kanina ang mga motorista. Nagmistulang lawa rin ang ilang lugar sa bayan dahil sa baha. Malalakas na hampas ng alon naman ang naranasan sa dalampasigan ng Bulansor, Subuon. Hindi nakaligtas sa alon ang isa sa mga bangkang nakaangkla na pinasok ng tubig gaya lumubog. Sa ngayon, hindi pa rin maiahon ang bangka dahil sa laki ng mga alon. Wala namang nasaktan sa insidente. Pia, kung ikukumpara naman kanina, no, mas maganda-ganda na ang panahon kahit papano sa ngayon dahil ang na lang ang ating nararanasan. And we're hoping it would remain that way. Although, mahigpit pa rin ang pagbabantay talaga ng mga otoridad dito at sa La Trinidad, lalo na ang mga landslide-prone area. At live mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.